Hi, this is your Tito Martha. Welcome to my channel and welcome to my farm. May isa ni Insoy at iba pa. Nandito po tayo ngayon sa ating farm. Yan. Ito po ang ating tatamnan ng mais. Ayan, bali for today, kung hindi pa po pala kayo nakaka-subscribe, please do click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated kung meron akong bagong videos. Bali, ang aking topic for today is land preparation. Disclaimer nga po pala, lahat po ng mababanggit ko o may didiscuss ko dito sa aming video is based only on my experience as an ordinary farmer. Hindi po ako agriculturist, hindi din po ako nagtuturo ng mga about farming. Ito po, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa namin sa aming farm. Ito po, ang tatanim po namin dito is corn. Yan. Ang land preparation po kasama po ang pagdadaro. Pero bago po 'yon, kailangan po ang ating tatamnan ng mais ay nakapagpahinga na po ng 1 month, at least 1 month. Kung hindi naman po nagpapahinga ang ating mais, kasi po sana po nag-interval po tayo ng legumes. Magtatanim po tayo ng legumes. Kasi po ang mais po natin, malakas po kumain ng nitrogen na nakikuha po sa ating mga lupa at sa pag-abono ng urea at 14-14-14. Para po ma-replenish po ang mga nutrients sa ating mga tatamnan ng mais, kailangan po magpahinga ang ating mais at least 1 month. Actually, ito pong ating tatamnan ng mais ngayon, ito po siya, hanggang doon, ay nakapagpahinga po ng almost 7 months. Kasi po natakot po kami sa El Nino. Kasi dito po wala po kaming irrigation eh. Ang nagre-rely lang po kami talaga sa ulan. Wala pong irrigation most ng mga farm dito. Actually, itong sa taas diyon, nakikita nyo yung manggang yon. Hanggang doon, yun yung aming kasama pa po yan. Isa pa pong area namin yan. Yan o, pati yan. Isa po yan sa mga area na. Actually, this area is 1.3 hectares. Yun. Ito po siya, nadaro na po siya. Isa po yun sa dapat ninyong kailangan ng inyong dinadaro para ma-pulverize ang ating mga lupa. Pag pulverize po kasi ang lupa, mas madali pong nakakagalaw ang mga ugat ng ating mga halamang mais. Pag madaling makagalaw ang ating ugat, mas madami po siyang nakukuhang nutrients sa ating lupa. At pag mas maraming nutrients ang nakukuha niya, ibig sabihin po to, maganda ang ating ani. Isa pong, ngayon po kasi, nandito din po si Insoy, naglilinis ng aming uma. Kasi po, kailangan po, tingnan nyo po, dito po, na-sprayan na po yung dito, yan, hanggang doon. Malinis po ang paligid ng ating uma, para po, hindi po na babahayan ng mga daga. Isa po yan sa mga kalaban natin mga farmers ng mais, ang daga. Kailangan po malinis po ang ating Tapos, aside from dun sa kailangan
pati ang ating mismong tatamnan ng mais malinis. Ito siya, sprayan pa rin po yan kasi may mga natira pa pong mga damo. Yan po. Sana po may natutunan po kayo sa aking munting video at maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Sana po kung meron pa kayong mga katanungan o suggestion sa aking dapat na i-video o gusto nyong i-video ko, paki-comment lang daw po sa ibaba. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button. Pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated kung meron akong bagong video. Tapos kung nakasubscribe na po kayo, please naman po, palike lang po. Pati na rin pag-comment na naaayon po sa aming video. At kung po pwede po, pa-share na rin po. Kung hindi po kalabisan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Tita Marsa, nagsasabing, happy maisan everyone. Have a great day. Take care. God bless you.